Okay? Magandang hapon sa inyong lahat. Lalong-lalo na dyan sa mga taga Bicol. Ako ay Bicolano, kaya lalong-lalo na sa kanila. Lalong-lalo na sa aking bayan, Karamuan. Ang video ito ay pag-aaral tungkol sa steps to Christian growth. Yan. Pag sinabing steps, di ba, yung paghakbang ng isang Kristiyano sa paglago. Yan. So, ibig sabihin, growth, di ba? Paglago. English ay growth. Pero sa Tagalog, paglago. Yan. 6 na hakbang. Dito yung pag-aralan natin. So, yung growth, mga kapatid, di ba? Growth, bibigyan natin ng pag-aaral ang bawat words ng growth. Okay? Di ba? G-R-O-W-T-H. Growth. Yan. So, sa pronunciation, medyo hindi tayo master dyan, pero basta maintindihan nyo, di ba? Okay. So, babasahin ko yung salita ng Diyos na inuutos na magsilago tayo sa Bible. Binutos yun. Kasi ayaw ng Diyos na hindi tayo lumalago spiritually. Sa kaalaman patungkol sa Panginoong Hesus, sa kaalaman patungkol sa pamumuhay bilang Kristiyano, kinakailangan alam natin para yung hakbang natin sa pamumuhay sa mundong ito, alam natin yung bawal at yung hindi bawal. Okay? So, ano sabi rito sa 2 Peter chapter 3? 2 Peter chapter 3 verse 18. Ang sabi sa English, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." So yan ang sabi diyan, grow in grace. So ang sabi rito, kung titingnan natin dito sa Tagalog na Bible, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Pansin natin, sabi rito, magsilago kayo sa biyaya. So, ang biyaya kasi ng Diyos, ako mismo sa sarili ko, lahat ng bagay biyaya ng Diyos. Baka sabihin nyo, Sir Carding, bakit ganun ang iyong pananaw? Sa akin kasi, nung isilang ako sa mundong ito, wala akong dala. Yan ang sabi ni Job. Wala akong dala. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na tinatamasa ko ngayon ay biyaya ng Diyos. Hininga ng buhay, physical na buhay, yung aking, sa lahat ng parte ng aking katawan, biyaya ng Diyos yan. Ngayon, tanong sa mga pilosopo, ay kung hindi ka naman nagtatrabaho, di ba? Hindi ka naman, halimbawa, yung mga mayaman, bakit mayroong mayaman, bakit mayroong mahirap? Yan, tanong yan, halimbawa. Di ba ang Diyos sa kanyang mga anak at sa hindi anak ng Diyos, hindi sumampalataya kay Kristo, ang sabi ng Diyos, nagpapaulan siya sa mga mabuti at sa masama. So, ibig sabihin ng biyaya, binigay ng Diyos sa lahat ng tao. Tingnan mo, yung mga masamang tao, di ba? Binigyan sila ng karunungan. Yung karunungan at lakas kaisipan, ginagamit lang nila sa masama. Yun lang ang problema.
Problema nila yun. Pagdating ng takdang panahon, kasi lahat ng tao harap kay Kristo. Romans chapter 14 verse 10, nandun yun. Lahat tayo, mga tao, haharap sa Kanya. Siya ang pinaka-judge ng lahat ng tao, hindi yung Ama. So, makita natin dito, sabi rin, magsalago kayo sa biyaya at pagkaalam. Yan. Di ba? Pagkakilala, pagkaalam, pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Maraming tao hindi kilala ang Panginoon. Kilala, pangalan lang. Pero hindi nila alam, kung wala si Jesus Christ, hindi ka nalalang. Ako, hindi rin ako nalalang kung wala si Jesus Christ. Bakit ko nasabi? John chapter 1 verse 3 nandoon. Lahat ng nilalang ay nalalang ng dahil sa Kanya. Kaya nga, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, wala kang alam. Sa harap ng Diyos, ano ka? Nga. Di ba? Wala kang alam eh. Kasi ayaw mong magbasa. Halimbawa ngayon, aksidenteng napanood mo ito. Anong utos ng Diyos sa Bible? Si Jesus Christ mismo ang nagutos. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan, sapagkat nandoon ang buhay na walang hanggan, at yun ang nagpatotoo tungkol sa akin. Sinabi niya yun. Utos yan. Ngayon tanong, saan ang galing ang utos ni Jesus Christ? Sa Ama. Sa Amang Diyos na nagsugo sa Kanya. John 7:16 nandoon. Anong sabi ni Jesus Christ? Sa English, my doctrine is not mine, but His that sent me. Di ba? Sabi niya, ang aking katuruan ay hindi akin, kundi doon, di ba? Sa nagsugo sa akin. Sino nagsugo sa Kanya? Di ba? Yung Ama. So lahat ng Kanyang katuruan itinuro sa mga apostol, isinulat sa Biblia, upang tayo na mga tao rito sa lupa makaalam ng katotohanan at tayo makalaya sa mga tradisyon na inunod sa atin ng ating mga ninuno. So makita natin. So dito malalaman natin na dapat ang isang tao hindi lang kilala si Jesus Christ. Diba? Kasi yung pagkakilala, mayroon kasing kilala mo sa pangalan. Mayroon namang kilala, alam mo yung pag-uugali. Yan, diba? Medyo lumalalim, pagkakilala. Tapos, yung malapit na malapit ka sa Kanya, kilalang kilala mo siya. Diba? Intimate friendship yun. Diba? So, makita natin, paano mo makikilala ang Diyos? Hindi mo tinanggap yung Kanyang sinugo, si Jesus Christ. Hindi ka rin nagbabasa ng Bible. Hindi ka nakikinig ng salita, ayaw mo. So, kasalanan mo na yun. Yan. So, makita natin dito, magsilago kayo. So, yun. Paano lalago? Yun. Paano lalago? Sa liturgy, mga kapatid, mga minamahal, liturgy, go. Diba? Go to the Bible-believing Baptist Church or other churches na Biblia talaga ang pinaniwalaan. Yan. Doon ka pupunta. Hindi doon sa mga tradisyon na yung pinagbawal ng Diyos, iyon ang kanilang ginagawa. Huwag kang pupunta doon. Doon sa mga Bible-believing Baptist Church. Yan. Kasi doon ka makikipag-fellowship, tawag yung pag-fellowship, yung pakikisama. Ngayon, anong sabi ng Hebrews 10:25? Sa Hebrews 25, mga minamahal, mga kapatid, huwag pabayaan ang pagtitipon
So, ibig sabihin, pagtitipon ng mga Kristiyano. Sapagkat, nandoon yung pag-aaral ng kanyang salita. Tingnan, basahin natin ang buo. Hebrews 10:25. Yan. Basahin natin dito sa Tagalog. Hebrews 10:25. Ang sabi dito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ano bang binabanggit nitong nalalapit na ang araw? Yun ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Babalik siya. Napapansin ba natin ang daigdig ngayon? Puro matatapang. Yun. Di ba? Mga bansa naggigira na. Nagpapataya na. Yun, mababasa natin yan sa Matthew 24. Sa Matthew 24, sinabi ni Jesus Christ, yung mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Bansa at ang mga kaharian maglaban-laban. Magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng lindol. Yun ang palatandaan na malapit siyang dumating dito sa lupa. Yan, kukunin niya yung mga mananampalataya niya at yung hindi sumunod sa kanya, hindi nanampalataya sa kanya, maiiwan. Yan, dadanas ng 7 years tribulation, yung paghihirap. Tatatakan ng 666 at ang ayaw magpatatak ay papatayin. Hindi ka makakabili ng pagkain. Hindi ka makakabili ng, may pera ka nga, hindi ka makakabili ng pagkain kapag wala kang tatak ng 666. Ang 666 ay tatak ng dyablo. Kapag ikaw ay natatakan yan sa noo o kaya sa may ng kamay ay hindi ka na mga liligtas, hindi ka na makakapunta sa Panginoon. Yan, alipin ka na ng dyablo. Pag namatay ka, diretso ka na sa impyerno. So, makita natin dito na huwag pabayaan, ang sabi diyan, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Maraming uri ng pagtitipon, mga kapatid, mga minamahal. Yan, di ba? Mayroon food fellowship, pagkainan. Mayroon drinking fellowship, di ba? Business fellowship. Pero yung Christian fellowship, Bible ang ginagamit na pag-aaral, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Wala nang iba. Sapagkat ang salita ng Diyos ay magpawalang hanggan. Sinabi mismo ni Jesus Christ, Matthew 24:35. Diba? Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Sinabi niya yun. Sa aklat ni Matthew. Ang langit daw ay, at ang lupa ay lilipas, subalit ang kanyang mga salita ay hindi lilipas kailanman. So, makita natin yung sinabi niya. Di ba? So, sabi diyan, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Yan, go. Yung G natin, go to the Bible Believing Baptist Church. Yan. Tulad ng ginawa doon sa Acts chapter 2 verse 42. Sa Acts chapter 2 verse 41, ang binanggit, nung marinig nila ang salita ng Diyos ay tinanggap nila. Pagkatapos dito sa Acts chapter 2 verse 42. Tingnan natin sa Bible. Acts chapter 2.
sabi ni sabi ng 41, yaong mga nagsitanggap ng kanyang salita ay nanggabautismuhan at nagpaparagdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. Biruin mo yon. Yung nagsitanggap sa Panginoon sa kanyang salita, sabi rito, naragdag yung 3,000 kaluluwa. 3,000 tao. Sabi ng verse 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at ng mga pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. So nagsama-sama sila. So ibig sabihin, sabi rin, turo ng mga apostol. Ngayon, tanong, sapagkat ang turo ng mga apostol ay nanggaling kay Jesus Christ. Ang turo naman ni Jesus Christ galing sa Diyos Ama. Kaya totoong turo. Hindi yung turo ng mga pinuno ng mga reliyon. Pansinin natin mga religious denomination, yung mga malaking simbahan, di ba? Mayroon silang sariling turo. Pag hinanap mo sa Bible, wala kang mababasa. So, ibig sabihin, ang author noon ay tao lang. Tao, ang tawag niya, nag-iimbento sila ng katuruan. So, tapos na tayo sa G. Ang sabi ng G, go to the Bible-believing churches. Letter R. Yan, letter R. Ang R ay pagbabasa. Read your Bible daily. Basahin mo ang iyong Biblia araw-araw. Magbigay ka ng panahon sa pagbabasa. Alam nyo ba sa pagbabasa ay yung knowledge ng author natatransfer sa iyo? Yun ang ano ng pagbabasa. Parang sa cellphone. Yung mensahe ng kaibigan mo, ng sweetheart mo. Di ba, pag hindi mo binasa, hindi mo malalaman. Ganun lang yun. So, sa pagbabasa ng Bible, yung mensahe ng Diyos, binabasa mo. May kumukonekta sa'yo yung mensahe ng Diyos sa pamagitan ng Biblia. Pag ikaw naman nananalangin, nakikipag-ugnayan ka sa Diyos. Nakuha niyo po? So, ganun ang senaryo. So, sabi, read your Bible. Sa 1 Peter chapter 2 verse 2, mayroong binanggit dito si Apostol Pedro. Si Apostol Pedro po, mga kapatid, wala pong ugis na manok, wala pong puting manok. Ang tumilak po doon, hindi sa kanya. Wala pong sinabi yung Bible, kaya huwag kayong maniwala na may manok si Apostol Pedro. 1 Peter chapter 2, verse 2. Sabi rito, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo. Yan. Magsilago kayo. Di ba? Sabi nga dito sa English, tingnan din natin sa English, chapter 2 verse 2. Yan. Sabi, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Yan. Nasain daw natin sincere. Diba? Pag sincere, anong English ng sincere? Pure. Purong-puro. Yan. Purong gatas na salita. Para kayo ay lumago. Na parang bata, hinahalin tulad sa bata. Halimbawa, ikaw ay bagong Kristiyano. Diba? Kailangan mo ng gatas. Hinahalin tulad tayo sa bata.
Hmm. Tapos yung mga matitigas na katuruan, hindi mo pa kaya yon. Kasi bata ka pa sa pananampalataya. Ganon. So sabi rito, nasain. Pag sinabing desire, i-desire, di ba mayroong kasamang utos, desire. Nasain mo. Yan, nasain mo. May mga utos sa Bible na inuutos yan para sa iyong kabutihan. Halimbawa, sa bawal. Bakit ka pinagbabawalan? Halimbawa, yung anak mo, pinagbabawalan mo maglaro ng apoy, maglaro ng posporo. Kasi mapanganib, di ba? Hindi pa nila alam ang ano noon, pagbata pa. So, yung pagbabawal ay pangungusap ng pagmamahal, di ba? Pagmamalasakit. Ganoon. So, sabi rito, yung pagbabasa. Kaya kung makikita natin yung mga mananampalataya sa Acts chapter 17, makikita natin na talagang sinasaliksik nila eh. Acts 17. Tingnan natin yung Bible. Ito ay isang halimbawa ng mga mananampalataya na talagang porsigido sila. Acts 17:11. So, anong sabi ng verse 11? Ang sabi rito, ngayon lalong naging marangal. Marangal, ibig sabihin ng marangal ay mabuti, yung maganda yung ano nila. Ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita. Ang sabi nito, sapagkat, bakit daw sila marangal? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. So, yon. So, mga kapatid, tinanggap nila yung salita at sabi ito, at sinisiyasat, sinasaliksik doon sa Biblia, doon sa banal na kasulatan. Na para bang binigyan ka ng isang idea, na idea na yon ay makakatulong sa iyong trabaho. Talagang tinandaan mo yon. At talagang pinag-aralan mo ng gusto yung kanyang mga skits, yung mga tawag niyan, yung mga process, yung paraan kung paano gagawin. Ganoon ang ginawa nila. Antindi, ano? Kaya sabi dito, yung mga Berean Christian mas marangal, ibig sabihin mas matalino sila kaysa doon sa taga-Tesalonica. Dahil talagang inaaral nila eh. Di ba? Parang sa eskwelahan, yung mga estudyante natin ngayon. Mayroon tayong mga estudyante na pag galing sa eskwelahan, yung bag ibabagsak lang doon sa kanyang kwarto, wala na. Mayroon namang estudyante na kukunin ka agad yung pagkatapos hindi pa nga nakapagpahinga eh. Yung tinuro ni ma'am, ni sir, meron mga ganon. So yun ibig sabihin, interesado siya na matuto. Yun. Kaya nga yung paglago ng isang Kristiyano ay katulad sa nag-aaral sa eskwelahan. Ganun lang yun. So, nasa R na tayo? Yun. 1, 2, 3, 4. 4 pa. Kasi 6 ito. Sa letter O ng growth ay obedience. Pagsunod. Letter O, obedience. Yung pagsunod ay isang katangian ng isang Kristiyano. Tulad ng mga apostles, mga kapatid,
Si Peter, mangingisda. Di ba? Tinawag si Peter ng Panginoong Hesukristo, iniwan niya yung pangingisda. Si Peter po ay hindi po mahirap. May sarili nga silang barko pangingisda May mga tauhan. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya. Sumunod siya sa Panginoon. Yung ibang, si Matthew, di ba? Si Matthew ay maniningil ng buwis, iniwan niya ang opisina niya. Sumunod sa Panginoon. Hanggang sila ay mamatay. Kaya mga kapatid, yung Kristiyano, wala pong retirement. Ang retirement po ng isang Kristiyano, pag kinuha na ng Panginoon yung buhay niya, yun ang retirement. Tulad na nagtatrabaho, after 60, pag 60 years ka na mahigit, di ba, magre-retire ka na, pipensyonan ka. Yun. So, yung pagsunod sa Panginoon ay napakahalaga. Bakit? Ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 15. Bubulol tayo Sabi yan, if you love me, keep my commandments. Yung pagsunod, mga kapatid, ay kaakibat ng pag-ibig. Kaakibat ng pag-ibig yung pagsunod. Kasi kapag sumunod ka na hindi mo siya mahal, walang kabuluhan yon, kasi alam niya ang kanyang puso. Ang iyong puso, alam niya. Kilala ka ng Panginoon. Kahit anong mo kilala, alam niyang iniisip mo ngayon. Lahat yon ay alam ng Diyos. Alam ni Jesus Christ. So, yung pagsunod, diba, ay napakahalaga. Ang example niyan si Jesus Christ Di ba yung panalangin niya doon sa Garden of Gethsemane? Ama, para bang gusto niyo makaiwas doon sa crucifixion, doon sa pagpako sa cross? Hanggat maaari, siya sabi, pero ano sabi niya? Ang kalooban mo ang masunod. Yan. Kasi mahal na ang kanyang ama. Sinunod niya, kaya siya ay namatay sa krus ng Calvary. So, makita natin yung pag-ibig. So, yun, titingnan natin yung sinabi ko na yung pagsunod ay kaakibat ng pag-ibig. Kasama yung pag-ibig. Sa 1 John chapter 3, 1 John chapter 5, 1 John chapter 5, verse 3. Sabi rito, sapagkat, maliwanag dito sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Yan, pansinin natin sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi naman mabibigat. Hindi daw mabibigat ang utos ng Diyos. Totoo bang hindi mabigat ang utos ng Diyos? So, makita natin dito, ito daw yung pag-ibig sa Diyos, yung pagsunod. Diba? So, kung wala kang pagmamahal o pag-ibig sa Diyos, hindi ka susunod. Susundin mo sarili mo. Diba? Ganun lang kasimple. So, makita natin yung sinabi ni Jesus Christ, kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. Ngayon, napakaraming utos ni Jesus Christ. Bakit sinunod ng mga apostles, ng mga disciples? Sapagkat mahal nila si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang unang nagmahal sa kanila o sa atin lahat.
Bakit ko nasabing si Jesus Christ unang nagmahal sa atin? Di ba binigay niya ang kanyang buhay? Sinugo siya ng Ama. Di ba? Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigay si Jesus Christ para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Diba? Kaya nga, nung siya ay diba? Nakapako sa krus, tinutuya siya, ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, makita natin yung pag-ibig, di ba, ni Jesus Christ sa atin, ipinakita doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba? So, sabi rito, yung pagsunod, obedience to Christ, obedience to God. Sapagkat pag sinunod mo si Jesus Christ, halos sinusunod mo na rin ang Ama. Dahil yung declaration ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 30, anong sabi niya? I in my Father are one. I in my Father are one. Kaya kapag sinamba mo si Jesus Christ, sinasamba mo na rin yung Ama. Ganun lang yung kasimple. Isa pang talata, doon sa John chapter 14 verse 9, ang sabi ni Filipe, Ama ay, Panginoon, pakita mo sa amin ang may sapat na. Ano sabi ni Jesus Christ kay Philip? Hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Birin mo yan. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. So makita natin, kapag sinunod niyo si Jesus Christ, sinampalatayanan si Jesus Christ, kasama na sinampalatayanan ang Amang nasa langit. Okay? Naunawaan niyo po? So, sabi rito, sa John 10:27, ano sabi ni Jesus Christ? Diba? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yung aking mga tupa ay nakikinig sa akin, kilala ko sila, sila'y sumusunod sa akin. Ngayon, sa mga Kristiyano na naglalaylo ngayon, marahil baka mapanood yung video na ito. Sumusunod pa ba kayo sa Panginoon? O nakikinig pa ba kayo sa Panginoon? O sarili nyo na rin yung pinakikinggan nyo? Yan. O trabaho na lang yung inaatupag ninyo. Kumita ng pera, bumili ng sakyan. Yan, di ba? Pero kinakalimutan yung salita ng Diyos. Kinakalimutan yung tagapagligtas. Na kung wala siya, hindi ka nalalang, hindi tayo nalalang. Yun. Wake up call ito, mga kapatid. Huwag niyong pabayaan ang pagtitipon. Kung ayaw niyo sa pastor, maghanap kayo. Kung ayaw niyo sa pastor na lagi kayong tinitira, diba? Maghanap kayo. Alam niyo ba yung problema kapag dinaan ka sa preaching, kapag tinamaan ka, dapat matuwa ka Lalo na pag nasaktan ka, kasi buhay ka espiritual. Pasalamatan mo dapat, pero bakit aalis ka? Pag umalis ka ba, sino ang lugi? Lalo na wala kang makita. Doon ba sa pupuntahan yung pastor o kaya churches? Ay paano kung nasagi ka na naman doon? Lilipat ka na naman? Na parang tipaklong? Ay hindi ka lalago. Diba? Hindi ka lalago spiritually. Hindi ka magmamature. Hindi mo matatanggap yung tinatawag sa English na growth. Christian growth. Diba? So, makita natin, maraming mga Kristiyano pag tinamaan, aalis.
lilipat. Pag tinamaan, lilipat na naman. Sa kakalipat, parang ano yan mga kapatid. Diba? Palipat-lipat ng bahay. Kumbaga sa ano, sabi nga doon sa Bicol, yung walang naipong abo. Alam niyo ba, nung araw ay imported tea ang abo, yung pagsaing sa kahoy. Di ba? Panglinis ng ano yon, kaldero, yung abo na yon. Okay, paglipat ka na naman ng ano, hindi ka kaipon ng abo. So, makita natin yung salita ng Diyos ay mahalaga sa buhay natin. W, witness. Yung pagpatutuo sa buhay natin. Anong sabi ng Matthew 5:16? Magliwanag nawa ang inyong ilaw. Baka ikaw ay Kristiyano, umiinom ka pa. Baka ikaw ay Kristiyano, yung bibig mo ay, di ba, masama ang tabas ng dila mo. Tulad nun mga kapatid, mayroon akong ano yan videos. Naka-upload pa lang nung nakarang araw. Tama at maling paggamit ng dila nandoon. Nasa YouTube na yan. Sumakita natin, witness for Christ. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ang buhay natin ay tinitingnan ng mundo, ng kapitbahay natin. Kung wala tayong pagbabago, ay hindi sila maniniwala na tayo ay Kristiyano. Kaya nga, di ba, si Peter, di ba, ay nag-witness sa kanya yung kanyang kapatid, si Nathaniel. So, witness ay napakahalaga sapagkat inutos yan. Diba sa Matthew 28? Diba? Magsihayo kayo, turuan mo sila. So, makita natin, witness for Christ. Maging patuto tayo sa Panginoong Jesucristo. Letter T. Thank God daily in prayer or always. Pasalamatan natin ang Diyos. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, tingnan natin ang Bible na lagi tayong dapat magpasalamat. Yan, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Yan. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Brother Carding o kaya Brother Carding, kahit maraming problema, pasalamat pa rin ako sa Panginoon. Kahit na ba sinuntok niya na ako, pasalamat pa rin ako sa Panginoon. Di ba? So, sinabi rito, diba? Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Hindi sinabing sa lahat ng mabubuting bagay, magpasalamat kayo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Si Job. Mababasa natin yan sa aklat ni Job. Ang nawala sa kanya, yung kanyang ari-arian. Yung kanyang pananim, sinunog ng kaaway. Yung kanyang mga anak. Diba? Lahat ng kanyang anak namatay. Ang kanyang asawa ay minamak pa siya, inaano siya. Ang sabi kay Job ng kanyang asawa, sumpain mo na ang Diyos na yung pinaniwalaan at mamatay ka na. Ano sabi ni Job? Sa lahat ba ng mabuti lang tayo magpasalamat sa mga bagay na masamang nangyari? Hindi. So, sa panahon na yon, sinabi ng Bible, si Job hindi nagkasala. Kasi lahat pinasalamatan niya eh. Pero ano naman ang bawi sa kanya ng Panginoong Diyos? Diba?
Yung kanyang hayop na ilan libo, dinubli ng Diyos. Ibinalik ng Diyos nung siya ay makarecover. Tapos yung kanyang mga pananim, nabawi rin. Nagdubli din. Yung kanyang mga hayop, nagdubli. At nagkaroon siya ng anak na 7. Kasi 7 anak niya nawala, namatay. 7 rin ang anak niya. Sabi ng Bible, ang isa sa mga babaeng anak niya ay pinakamaganda sa panahon na yon. Biruin mo yon, ibinalik sa kanya. Ay kung di siya nagpasalamat, babalik kaya sa kanya yon? So, ibig sabihin, ang nangyari sa buhay natin, may mga pangyari sa atin na tayo ay sinusubok ng Panginoon. Tinitisting tayo, tulad ni Job. Si Abraham, mga kapatid, nung sinubok siya ng Diyos, ano sabi kay Abraham? Ihandog mo ang iyong anak sa bundok ng Moriah. Si Abraham hindi nagreklamo eh. Dinala niya si Isaac sa bundok ng Moriah. At yung sinabi ng Diyos kung saan, nagano siya ng altar. At doon papatayin niya na sana si Isaac, yung kanyang anak. Kasi alam niya naman bubuhayin ng Diyos. Pero inano siya ng Panginoon. So makita natin, ang Diyos ay makapangyarihan. So, sabi rito sa Ephesians chapter 5 verse 20, lahat daw ay pasalamatan natin sa Panginoon. Yan, babasahin natin ang buo. 5:20. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos ng ating Ama. Yun. So, panghuli, letter H. Honor the Lord in our substance. Ang sabi, parangalan natin ang Diyos sa ating tinatangkilik. Di ba? Pag sinabing parangalan, di ba? Bigyan ng kapurihan. Sa Proverbs 3:9 nandun, binanggit yun. Yan. Sa Malakay 3:10 nandun din. Yung ating tithes and offering, pag naibigay natin, pinarangalan natin ang Panginoon. Pag buhay natin, sinusuko natin sa Kanya, Romans 12 verse 1, di ba? Yung karampatan natin pagsamba sa Kanya, napaparangalan natin ang Diyos. Nakatulong tayo sa ating kapwa, nagagawa natin ang mga mabuting bagay, ay pinarangalan natin ang Diyos. Yun. So, dito sa 6 na bagay na steps for Christian growth, makita natin yung ating sarili. Kayo ba ay lumago na o hindi pa? Ipag-pray na, panalangin mo sa Panginoon ang lahat na yon.